Yumayanig ka na, sunod-sunod na ang bomba, pero hindi silang maalis. Doon sa kapilya, simbahan na kailang nilalagyan. And during that consecration time, sabi ng papa ko, para bagang nagkaroon ng, the word my father used is stillness. Na kahit tibok ng dibdib o ng puso na yung katabi, maririnig mo na. Yung buntong hininga na yung katabi, maririnig mo na. Magulog ka ng karaya, maririnig mo na. That's the word my father used to describe the situation nung consecration time. At yung bomba, sabi niya, parang nasuspend sa ere. Wala bumabagsak na bomba. Kaya dinig na dinig nila lahat ng kabog ng dibdib ng mga katabi niya. And at that moment also, sabi niya, lahat kami nagulat kasi merong yabag mula doon sa pinto na naglalakad. And when we follow the footsteps, wala kami nakikita naglalakad, but the footsteps sounded there. At lahat sila nananayo ang balahibo, pumapatak ang luha. Presence ng God. Hanggang dumating yung footstep doon sa altar, doon tumigil. Sarap ng pangit. Hallelujah. So I remember that word through the service and that song. Stillness, sabi niya, stillness. Hindi na quiet. Kasi quiet may ingay pa eh. But sinabi stillness is very different from quietness. So sabi ng Papa ko, there's really God in the Eucharist. Amen. And through that experience, mga sa Panginoon, yun ang nagpalakas sa Papa ko to survive the death march from bataan to kapastaran. And because he survived that situation, he tells us that story. Anong ibig ko sabihin? Sa ating mga ginagawa, God is always looking at us for approval. Amen. Pag-approve sa Diyos sa ating ginagawa, sasamahan tayo ng Diyos. Amen. Hello, palapakan natin ng Diyos. At huwag niyo po laging isipin na sa ating ginagawa na tama, lahat ay okay at papaligan ka. Hello? Amen. Kahit pa, affirm ng ganyan, tamang ginawa mo, tama yan sa harapan at presensya ng Diyos, pero do not expect that people around you, makakaisa mo. But in spite of that na hindi man ginusto o nagustuhan ng mga tao sa paligid mo yung ginagawa, but still, it is affirmed by God. The grace of God is upon you, ang gawin mo, be still. And know that there is God. Amen. Amen. Hello. Why? God has promised. He will vindicate you. Hello. Amen. Hindi mo kailangan sumagot, hindi mo kailangan magpaliwanag or whatsoever. Ang Diyos po ang magbibigay po ng paunawa sa taong hindi nakakaunawa sa Kanya. And the first thing we have to do is be still. Why be still? Sa atin po kasing pananahimik, no? Iwasan natin magkasala at mag-isip ng masama. At hinihintay natin ang grasya ng Diyos na siyang kumilos. At totoo po yun. Sa sandaling pinatulutan natin ng Diyos na siyang mangusap, kumilos sa ating sitwasyon, pakikita ng Diyos. Talagang kikilos siya para sa ating bubo. Amen. Amen. Palapakan natin ng Diyos. Glory to God. And that's our starting grace from the Lord this year, 2011. Let us not ask ourselves, no? Be still. Hindi, nagsisimula pa lang 2011. Ano naman po mga hinihintay natin noon, nung na dapat mangyari yung taon, be still. Mangyayari yan. Sabihan ka ng Diyos. Amen. You know, I can share this with conviction kasi ganito po. As of now talaga may burden ako. My wife is stranded sa Morocco. Na-share ko yan dito. No? Stranded siya for 2 months na sa Morocco. So hindi siya makauwi. Bakit? Pinalali siya ng amo niya eh. So, kailangan sarili niyang pamasahe. You know, hindi biro yun sa isang asawa. Ang burden. Amen? Amen. You know, yung mensahe ito dumating sa akin. Be still and know that I am God. Sabi ng Psalm 50 verse 15, kung kayo ay may bagabag, tawagin niyo ako at kayo ay aking ililigtas at ako inyong pupurihin sa lahat ng buhay. You know, my wife is still in Morocco. But I firmly believe, bago matapos ang linggo ito, next week, nandito na siya sa Pilipinas. Amen. Sa biyak ng Diyos. Purihin
ginagawa. Why? We keep on praying. Kaysa kami, we still know that God is moving in our situation. Hindi po nila sila yung hipag ko sa Canada, so silang magpuprovide ng ticket para makuwi ang wife ko. Amen. Hello? Amen. We usually prone and press, no? Ito po nakita ko, no? Pag may dumarating sa atin na hindi natin gusto, emotionally nag-react tayo. Pero I learned, bakit ako mag-prit and prone? Pag may dumarating, humingiti ako. Why? Why? Para hindi tumanda. Amen po ba? Amen. Why?